Malamig na bangkay na ang sasalubong kay Ginang Roda Baltasar Tolentino kapag umuwi sa bansa galing ng Qatar. Ilang taon nang nagtatrabaho bilang overseas Filipino worker si Ginang Roda. Napatay ng mga pulis na botas ang kanyang anak na 17 anyos na si Jimboy Baltasar na una nang napagkamalang mga sospek. Isa si Jimboy sa mistaken identity ng mga pulis. Hustisya ang sigaw ng pamilya Baltasar. Sabi ni Jessa, kapatid ni Jimboy, ilalaban nila ang kaso. Umakyat po dun sa mismong bangka po. Tapos po inila niya po yung kapatid ko sa burak po. Yung kapatid ko po nasa balsa po yun eh. Tapos po nilipat po nila ng pwesto. Sa burak na po. Matagal po siya bago na iahon po dun. Buhay pa po sana siya, ma-revive pa po eh. Kasi yung tama po niya dito po sa kabila po. Tumagos po dito. Pero ang sabi po ni doktora po, may chance pa po siya mabuhay. Kasi daplis lang po eh. Ang hiling po namin makuha po yung hustisya po niya talaga. Talaga pong ilalaban po namin siya. Ayon kay Sunny Agostilo, kaibigan ni Jimboy, nagpa siya silang magtungo sa bangka para manigarilyo. Pero habang nakatambay, biglang sumulpot ang mga pulis at may hinahabol na suspect. Unang-una po noon, pinuntahan po ako ni Jimboy sa bahay para tanungin kung sasama daw po ako ng laot. So, pumayag naman po ako, tapos sabi niya po, tara samahan muna ako, maglimas muna tayo sa bangka. Para pag umalis tayo mamaya, wala na tayong gagawin. Nung nandun po yung pamangkin ng may-ari ng bangka, 3 po kami sa bangka na yung araw na yun. Binutusan ko po siya bumili ng yosi para po may yosi kami pag habang naglilimas po. Tapos maya po may umakit na po mga nakasibilyan at mga pulis po. Bigla pong nagpaputok ng warning shot. Tapos natakot po yung kasama ko kaya pumasok po sa loob ng butas. Tapos pinasilip niya po sa akin, nagulat ako mga nakasibilyan, mga pulis. Tapos yung pinapasuko na po kami, imbis na lalabas na po kami ng unang putok, di na po kami nakalabas kasi sunod-sunod na po yung pagpaputok nila sa amin. Ayun po, may tama na po si Jimboy yung pagtalon niya. Ako po sumuko po sa pwes siya po na patalon. Niyap ko pa nga siya para di siya makatalon. Sinubukan pa ni Sunny na yakapin at pigilan si Jimboy na tumalon sa tubig, pero tapos yung pagtalon niya po, kung saan po siya tubig bumagsak, doon na po siya binagbabaril. Sabi na naman nakakita. Mga kaibigan ko din taga-Ilog. Ikaw sumuko ka sa PNP. Anong sabi sa'yo nung PNP nung pagsuko mo? Kung kasama daw po namin yung prime suspect po nila. Ayun lang po. Sabi ko, hindi po namin kasama, 2 lang po talaga kami dun, sir. 3 po sana, kaso pinutusan ko yung pamangkin ng may-ari ng bangka para bumili po ng yosi. Kaso may nagtimbre daw sa kanila na nandun daw yung suspect nila nung araw na yun. Kasama daw po namin. Kaya rumisponde po agad yung mga polis, mga nakasibilyan. Pero nandun ba talaga yung suspect? Kaya po. So nagkamali lang talaga sila? Kasi nagbantada po yung Meredin na lahat tayo magkakaibigan, dadamay. Nangako naman ang pamunuan ng Philippine National Police na walang whitewash sa investigasyon. Sa ngayon, naka-restrictive custody na ang 6 na pulis na sangkot sa pamamaril kay Jimboy. Sabi ng PNP, bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Jimboy. Ayon kay Police Brigadier General Rizalito Gapas, Director ng Northern Police District, mahaharap din sa kasong administratibo ang 6 na pulis. Nakuha yung na-confiscate yung kanilang mga baril sa kusang loob na pagpapasailalim ng ating mga kapulisan na na-involved sa insidente nito sa investigasyon ginawa ng Navotas City Police. Kaya naging mas mabilis para sa Navotas CPS na makapagsamba ng kaukulang demanda ng kriminal. Ganun din naman, nakapagsampa din tayo ng administrative case para po sa mga na-involved nating mga kapulisan, kasama na rin yung kanilang mga supervisor for command responsibility. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.